Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bumalik ang traumatic na alaala ng Bagyong Ondoy sa ibinuhos na ulan ng Bagyong Karina at Habagat na nagresulta po ng pagbaha at paglikas ng libu-libong residente sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan sa Luzon. Nagmistulang ilog at malaking parking lot ang mga lansangan sa Metro Manila sa dami ng mga sasakyang tumirik. Bukod pa sa mga nilikhang malawakang pagbaha, landslides at matinding pinsala sa maraming komunidad. Ayon sa Pag-asa, nalagpasan ni Karina na sinabayan ng habagat ang dami ng ulan na ibinagsak ng Bagyong Ondoy noong 2009, kaya naranasan ang Mala-Ondoy na baha. Inilagay na po ang Metro Manila sa state of calamity batay na rin sa rekomendasyon ni DILG Secretary Benhur Abalos kasabay ng pagpapatupad ng price freeze. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sana po ay okay na okay pa rin kayo mga magulang at mga mahal naming taga-subaybay. Ngayon po ay hindi na ganong kalakas ang ulan. Wala na. Patak na pa konti-konti pero tuloy-tuloy kaninang magdamag. Oo. Meron pa ring mga pabugso-bugsong mga pagulan pero hindi na sapat para lumikha ulit ng malawakang pagbaha. Grabe ho yung baha na naranasan natin. Mamaya nga magtanong tayo sa Pag-asa o sa DOST Kumbatsero. Ito ba'y ikinukumpara na kasi ng maraming tao sa Ondoy. Sa Ondoy, May mga lugar na nagsasabing huling naranasan namin ang ganitong baha nung Ondoy. Sa experience. Sa experience sila. Na nag-uusapan. Pero yung volume ng tubig na bumagsak, gaano ba karami? Itanong natin yun para meron tayong mas detalyadong information. Meron namang mga nagsabi na nung Ondoy hindi ganito. Ibig sabihin, mas malala. Mas malala ito. Ito bang Senado nung Ondoy ay binaha ng ganyan? Mukhang hindi pa, hindi eh. Hindi Ondoy, pa, parang hindi pa. Walang ganyang, pero grabe ang lalim din dito sa harap ng yung kalsada na yan sa may Senado. Ang lalim kahapon, di ba? Hindi katulad nung panahon ng Ondoy. Napasigaw nga kagad si Mick Subiri eh. Oo. Sabi ni Mick Subiri,
Reclamation yan, reclamation. Yung reclamation ng oo. itinuro niya. Tinuro niya kagad yung reclamation. Ganun Siyempre, talaga, makakaisip ka talaga ng ganun. Oo. Kapag kung dati ay hindi naman nangyayari, tapos biglang binaha ngayon, maghahanap ka ng maiisip mong pwedeng maging dahilan o cause. masisi. Oo, di ba? Totoo. Ganun talaga mga kababayan, pero sino ba mag-aakala na halimbawa lang kumbatsero, yung bahay ko nagbukas swimming pool. Oo. Pumasok ang tubig sa bahay. Sa bahay ko. Kaya Saan maghapon galing? kami naglilimas Saan galing? Oo. Sa taas? Ang taas ng bahay mo na yon. Papasukin ng tubig. Hindi ka ba naniniwala? Ang taas ng bahay mo na yon hindi, galing sa taas o galing sa ibaba? Sa ilalim sa ilalim. Oo nga. Dahil natigmak ng ulan. Ulan yun, kumbatsero. Tubig ulan. Tubig Yun nga, ulan. yung taas, hindi yung baha. Hindi yung baha. Pero grabe kumbatsero. Siguro yun, isang lesson din yun. Oo. Na pagka nagpa-waterproofing ka pala, ano ba? Sagad na sagad yata sa ilalim. Lalo na yung mga ang bubong samyento. Oo. Yung ano ba tawag sa ganun? Yung ginawa mong bubong pwedeng akyatan. Pwedeng akyatan. Hindi yero. Yung semento. Pero semento. ito, kumbatsero, hindi sa taas galing. Oo. Sa ilalim. Seepage, kumbatsero. nag-seepage. Seepage, Naku. kumbatsero. Kaya Ibang dapat. klase, Oo, So baka parang bumalong. Parang bukal, ano? Parang may balong doon, kumbatsero. Matindi. May balong doon sa may... yan ang experience mo. Sa kapitbahay, yung kapitbahay ko na bakanting lote, de siyempre doon, may tubig doon, lahat. Oo. Siyempre, kala mo naman, okay ka. Oo, Maya-maya, ano. swimming pool. Tumagas na doon. Nagkaroon Pero na- malinaw yung tubig. Malinaw. Kaya maghapon kami naglilimas. Yung mga bata, kasama sila naglilimas doon. Oo. Doon naman sa amin, yung may pader, yung perimeter fence na pinagawa ko ron, Oo. na hindi ko na property pero pinapaderan ko dahil walang pader, barbed wire lang dati. Oo. May mga pumapasok galing pinapaderan ko na. Ginastusan ko na para maging maganda rin na itsura at securities. Safety namin at nung mga kapitbahay ko ron. Naku, may parting bumigay kung batsero. Talagang sa atin din ng tubig po, mga kababayan. Talagang kapag katigmak ng tubig ang lupa, para saturated Ganon. na siya. Ganun katindi ang tubig, Oo, ganun po mga kababayan. Nakita nyo ba yung mga video na ngayon na ultimong mga crane, barge, Oo. inaanod ng tubig? Naka-ready ba? Andyan si Chanel Dominguez. Pero Oo. pakita lang natin. Baka makita ni Chanel. Naka-ready na ba tayo dun sa video? Grabe yung yun, video yung Marikina ba yun? Hindi, parang sa yun, kumbatsero boundary ng Manggahan, Pasig at ng Quezon City. Tawiran. Tawiran ng QC at ng Ando sa group Pasig. natin, Ivan, Doon sa may Sirkulo Verde. sige, kausapin muna na. Eto, Ayan, ito po yun, Marikina Pasig Bridge to Kalye Industria. Ayan po Yan ba yun? May Hindi, tumuturo may pa tumuturo. Hindi yung... Hindi, may tao kasi. May tao doon sa barge. may tao. Oo Mamaya nga, Pakita natin. Pero gusto nating malaman Grabe. ba't ba ganito katindi yung tubig na to. Oo. Saka yung comparison. Ayan, At lagi natin... dahil ang mga nakaranas ngayon, ganun ang sinasabi. Malaundoy. Oo, Ito'y, doon nga, may mga lugar na binaha. Sabi, huli naming naranasan. Kailan ba yung undoy? 2009. 2009. Oo. Isip-isipin mo yun. 15 Tanda years. nila. 15 anyos Yung isang ang Bombay na nakausap ko, September 2009. Tanda. Nakalista raw sa kanya yun. Sabi ko, oo nga, magaling ka maglista Magaling maglista. Wala bang payong? alam niya, kabisado niya. Nung huli daw maranasan nila yung ganyang baha, nung undoy. May mga lugar nga, inuulit natin, may mga lugar na mas masahol. Mas malala pa. Mas malala ang nangyari sa kanila. Yun ang tanong natin. Alin ba ang mas matindi? Yung undoy o yung Karina? Si Karina ba ito? Di ba wala naman tayong bagyo dito sa Metro Manila? Karina siguro dahil associated Induced kay Karina by, gawa nung si Habagat ay lumakas. Hinatak dahil ng Habagat. kay Karina. Tanungan natin kay Chanel. Chanel,
Oh, brand yun, ha? Brand yun. Okay, ha? Chanel Dominguez ng Pag-asa. Chanel, magandang morning. Magandang morning. Si Kato, saka si Ka Jerry. Kumusta na, Chanel? Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Pakikon nyo nga yun, Chanel. Educate nyo nga kami. Sa dami ng tubig na ibinuhos kahapon versus nung September 2009, alin ba mas marami? Okay po. So, sa nakikita po namin, sa latest data po namin, mas mataas pa rin po ang nangyari po na habagat po noong 2009 po. Compare po dito kay Karina po. Dahil po yung nangyari po nung Ondoy ay tuloy-tuloy po, nabiglaan. Dito naman po yung nangyari po sa atin ay occasionally na mabibigat po ng mga pag-ulan po. Itong nangyari kahapon. Opo, yes po, opo. Pero yung bilis, yung halimbawa ibibilangin mo lang ng mga 12 hours or 24 hours, hindi ba magkakaparehas lang sila, Ma'am Chanel? Ay, hindi din po. Sa data po natin, sa loob po ng 24 hours, nakapagbagsak po ito si Ondoy ng umaabot po ng 400. 400 of rains po. Opo. millimeters. Ito po, sa ngayon po, nakikita po natin, sa latest data po natin, na bine-verify pa po, nasa 200 lamang po. 200 lang pala to, ha? Kalahati lang, ano? Opo, sa ngayon po, yun po yung data po natin ngayon, pero i-verify pa po ng Pag-asa po ito po. Oo nga, sige nga, i-verify nyo mabuti. Yung- Dahil may mga lugar na talagang ganun ang sinasabi nila, Ma'am Chanel, malaundoy itong nangyari. Huling nangyari sa amin ito nung Undoy. At may mga lugar na sabi, nako, mas malala ito sa Undoy. Ayos po. Sa po kasi namin, sa tingin din po kasi namin, medyo clogged na rin po yung mga ating mga sewage po. Kaya Ayun, pwede nga, nagmalaundoy din po ang kanyang kinalabasan. Pero kung tutuusin po, medyo mababa din po yung mga pag-ulan po na naranasan din po natin. Sa bagay, Compare po dahil doon. kukumpara natin yung populasyon noong 2009 tsaka ngayon, malaki na ang Ang dami, itinaas. ang dami. Yes po, tama Oo, po. ang dami. Oo, kaya nga, Okay, so ngayon ho, Ma'am Chanel, ay maganda na, medyo maayos-ayos na ang panahon natin dito sa Metro Manila. Sa nakikita po natin, hahatak pa rin po itong si Karina po ng Undoy, pero ito po ay Ng, Undoy ng habagat. West Monsoon na habagat po. Kaya saan din po natin may mga pag-ulan pa rin po na tayo mararanasan. Pero hindi na po katulad po nung kahapon na naranasan po natin. Wala na tayong red rainfall warning dito sa Metro Manila. So ngayon po na under yellow warning na po ang Metro Yellow. Manila. Yellow. May warning Meron pa rin. Warning. May warning pa rin po, kaya pinag-iingat pa rin po natin. Posible pa rin po ang flooding po sa flood-prone areas po. May mga lugar pa bang nasa red rainfall warning? So ngayon dito po sa atin, under NCRPRSD po, wala na po. Orange Wala na. warning na lamang po ang Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac po. Yung Sambales at Bataan parang nagpapaligsahan sa dami ng ulan kahapon, ano? Opo, kasi po sila po yung pinakatumbok po natin sa western section po ng ating bansa. Kaya sila po talaga yun na apektuhan po nitong southwest monsoon po. Oo. Si Karina ba, asaan na? Si Karina po ay huling namataan sa layong Taiwan na yata, 455 kilometer north of Itbayat, Batanes. So inaasahan na rin po natin, nalalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility mamaya-maya lamang po. Papuntang Taiwan. Yes po, po. Oh, nako, lumakas pa ba? Sa ngayon po, nasa typhoon category na lamang po siya. Kung kahapon po is nasa super typhoon category po. Medyo humina pala. Ang Oo. dami ring Pilipino kasi sa Taiwan, kaya inaalala din natin, Ma'am Chanel. Yes po, tama po. Teka muna, itong habagat na nagpaulan ng matindi sa Metro Manila ay hatak ni Karina. Karina. Yes po, Oo. po. Yung habagat ng Undoy, may bagyo bang humihila ron? Si Undoy. Si Ondoy po. Si Undoy mismo, yung bagyo. Opo, tsaka yung habagat din po. Iba nga pala yung panahong May tayo habagat binahal talaga. din. Nahabagat lang. Oo. Opo. Oo nga pala. Ayan. Kung ba, mapapahinga na ba tayo muna? Meron ba tayong break na inaasahan na magiging maaraw, say a couple of days from now, Chanel? Sa nakikita po natin, habang papalayo din po itong si Karina, hihina na rin po itong southwest monsoon. So asahan din po natin sa paglandfall din po nito ni Karina sa may China area po, mas posible po. Makaranas na rin po tayo na maaliwalas na panahon. Kayo ba dyan sa Pag-asa may break? Wala po. Yun lang, nako. Talaga naman, tuloy-tuloy, Opo. Walang uwian. Uwian naman po, pero palitan po.
Oo, talaga. Dire-diretso. Ano? Sa northern, kailangan kayo, Luzon daw ngayon, malakas ang ulan, especially sa La Union. Ano ba yun? Parte pa rin ba ng habagat induced by Karina? Yes po, lahat po sa ating bansa po kasi wala naman pong direktang epekto po itong din sa except na lang po dito sa Batanes na may signal number 1 pa rin po sila. Pero yung the rest po sa ating nalalabing bahagi ng ating bansa, na po yun, habagat po ang ating nagpapaulan po. Okay. Maraming salamat, Chanel. Hindi ka Chanel. namin tatanungin sa mga dam at sa iba na lang tatawagan. Sige po. Thank you so much. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po. Si Chanel. Chanel Dominguez ng Pag-asa. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Po sa mga DZRH. nagbiyahe, mga motorista po natin dito sa Maynila, wag na po kayong dumiretso doon sa may Quiapo. Yung Quiapo underpass, dumiretso po ako doon kanina, hindi ho makakadaan. May dagat po doon. Nako, ayan. So lahat po ng sasakyan na galing ng Espanya, yung dumiretso ng Quezon Boulevard. ng Quezon Boulevard na yon, Oo. nagbabalikan dahil Ayun, malalim pa. yung ilalim po Buti ng- na lang pala, hindi ako doon dumaan. mabuti kaya tinanong ko agad si Parcon ngayon Oo. si Rene. Oo. Saan ba kayo kung saan sabi niya. Kaya yung pong mga motorista natin, ulitin natin, kung kayo po ay dating dumadaan dun sa may underpass, Galing ka ng Espanya, kanan yun Moraita. kakanan ka, di ba? Kakanan ka, papunta ng Quezon Boulevard na yan. Tapos underpass. Underpass yun. Tigil ka na doon. Malalim yun. Babalik ka na. So, bago ho kayo dumating doon sa Quezon Boulevard, kumaliwa na kayo ng Moraita, papuntang Recto. Papuntang FEU, ayan, Recto. Tapos sa Recto, kumanang ka ngayon. Oo. Pero pwede ka rin Mindiola. Pero mas pwede maganda, kumanang ka na lang ng Recto, mag-U-turn ka sa ilalim ng LRT, makakabalik ka na doon sa Quiapo ulit. Ayun, oo. Iiwasan nyo lang yung underpass. Dahil may dagat Malalim po pa rin. doon. Pati pala yung Lagos Nilag, Malalim. Grabe. Ginawa na yan. kaya nga kaya kanina sabi ko, John, itabi mo, ako na. Maroha siguro. Kala ko ilulusong mo rin eh. Oo, hindi pwede. Hinarangan nila kung Hinarangan may na. harang na. At nung sinilip kong ganun, halos abot yung tulay. Ganun. Ganun kalalim. Ganun kalalim. Ilang ano yun? Ang mahal nung ginastos natin dun Ang lalim nun. Mga 10 feet siguro yun. Siguro, kumbachero, basta lampas kalahati. Lulubog ang sasakyan talaga. Lulubog ang sasakyan. Kasya ang bus dun sa ilalim nun Correct, ganun kalalim. Oo, Naisip nako. ko tuloy, ang mahal ng ginastos dito Oo, Di ba may pump pa dyan? Kung may pump man, saan Saan itatapon ng itatapon? pump? Baha ang buong Maynila. Sa bagay, Mukhang ang ano? may buong Maynila ang lumubog kahapon eh. Totoo. Ang tinding baha niyan. At ngayon, sa gitna ng hirap na dinanas natin sa baha, may mga makikita pa rin kayo, lalo na yung mga bata na naghahabulan sa tubig, na naging playground. Ako nga, naligo ako sa ulan kahapon. At meron ding mga contest ng pagalingan ng sasakyan kung makakatawid sa baha. May mga video, may mga nagko-contest. Ano ba ang matindi? Toyota ba? Mitsubishi ba? Ang matibay? Nissan? Mga ganyan. Pati mga truck. Nakita mo ba yung flammable nakalagay tanker? Na sumubok. Nako, kung takot-takot ng mga video na ito kaya lulusot kaya ito. Nako. Inanod yung tanker. Naku po, sa lakas Lumutang tanker. Grabe. Lumutang. Doon sa may sa may gawing Pearl Drive nakita ko nakalagay Pearl Drive. Pearl Drive. Saan ba 'yan? Sa QC. Ito na yung video ng mamaya babalikan natin to discuss natin mabuti yan. Mag-commercial lang tayo. Kayo po ay nakikinig sa ACS Balita. Alas 6:22 na ng umaga. Basahin nga muna natin ang ating ACS headlines, kumbachero. ACS Balita. Pangulong Marcos pinakilos sa mga ahensya ng pamahalaan para ayudahan ang mga biktima ng bagyong Karina at Habagat. Malaundoy na baha naranasan sa Metro Manila, state of calamity idineklara na.
DTI nagbabala sa mga hindi susunod sa price freeze. Klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno suspendido pa rin ngayon. Lalaki na kuryente natagpuan patay habang palutang-lutang sa baha sa Maynila. At isang buntis kasamang 3 anak patay sa landslide sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. pambalita sa ACS Balita sa aming pagbabalik. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Jap sa Hun 6:23 na umaga. Sandali po lamang. Number. Hi. Maganda morning. Anong araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Pakita nga uli yung video natin, yung barge, sa may barge, yung mga taga-RH-TV natin. Ito po, meron pong nag-video, parang nasa mataas na lugar siya. No? Condominium siguro yan eh. Oo. Ito'y parte ng anong lugar ka mo to? Sa tingin ko, yun yung sa may Circulo Verde, tawiran ng QC, papuntang Pasig. Papuntang Pasig. Kaya tama ako doon sa ano ko na yun. Kasi sa mapa, tinitingnan ko, ganun eh, yun ang nakikita eh. Itanong natin sa mas nakakaalam. Si DPWH, NCR Director. Lori Malaluan, Director Lori, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Director. Ang inyong taga-subaybay. Ayan. Hello. Apo, Ayan. good morning po. Naku, alam namin very Good busy. morning po. Very busy po kayo ngayon. Pero pwede ba unahin natin tong video na pinapakita po namin? Saan, ano po ba eksaktong lugar to? Yung may tulay po, tapos may barge na sumabit po dun sa tulay? Opo, bali ito po ay yung S. Manalo Bridge sa Circulo Verde sa Pasig City po. Pasig. Connecting yung Eulogio Amang Rodriguez Avenue in Pasig City at yung pong Calle Industria sa Quezon City po. Yun, tama nga. Ano. Opo. Kompo dahil sa tumaas yung tubig, yung barge... Ilang barge yun? Dami, magkakabit eh. Oo. Ano po Meron pang crane. Ano po ba report na nakarating sa inyo? Ba't po ba umabot sa ganyang pangyayari yan? Ito pong mga barges na ito ng isang contractor po na gumagawa dyan along Marikina River ay naka-anchored sa upstream po nitong F. Manalo Bridge. Kaya nga lang po, sa lakas ng tubig dun sa Marikina River, ay natanggal po sa pagkaka-anchor itong mga barges na to at yun nga po, ay inanod na tumama sa ating F. Manalo Bridge po. So kung pala may ongoing project pala dyan? Sa taas, sa gawing taas. Sa ilog po, sa Marikina River, Director? Opo, yung kasama po yan dun sa ating Pasig Marikina Improvement Project po na ginagawa ng Unified Project Management Office namin. Yung UPMO kung tawagin, ano? Opo. Director, nung pong nangyari po yan, may mga nakita kami mga tao eh. May nasaktan po ba dyan? May mga nadisgrasya po ba dyan? Sa report po namin ay wala naman, kundi meron lang mga tao na nasa barge po na ni-rescue po dahil po kasama sila doon
sa barge nung inanod po. Oo. Nakasakay sa barge. Pero yung director, yung tama sa tulay. Sa tulay. Ano, Hindi ho ba na humina ang ano tawag doon, structural integrity ng tulay? Yun po ang titignan ng aming consultant ngayon po kasi kahapon po sa sobrang lakas pa rin po nung tubig ay hindi po matanggal yung mga barges doon para po talagang ma-assess. Ngayon po ay ito'y isasagawa po ng ating contractor at consultant para po ma-assess kung ano talaga ang naging damage sa structural integrity nitong pagkakabangga ng mga barge. Pero in the meantime, pwede po bandaanan yan ngayon? Sa ngayon po, ang alam ko, sarado po yung 2 lanes sa trapiko dahil nga po sa pangyayaring ito. Dahil Yung tulay mismo sarado, hindi ho muna pinadadaanan. Yung boat lanes po. Oo. Opo. Oo nga, dahil merong bumara sa unahan, tapos may sumabit pa sa gawing yung pagtawid ng tulay na mga barge director, no? Opo. Tapos meron pang yung ibabaw, yung pinaka-railings, tinamaan din. Tinamaan, oo. So ito pong tulay na 'to, bago lang ho ba yan? Parang maganda itsura. Bago pa ho ba yan? Actually po, may ano na po, na papalitan yan tulay na yan. Meron na pong Plano. proposal. Kasi po ang lapad po niyan ay 60 meters lang po. Kaya ang Makitid pinopropose nga, nila po ay lakihan. Makitid Oo. po gawing 80 to 90 meters. At tataasan na rin po yung vertical clearance. Yun. Kasi po, Yun. para makadaan nga ang mga barko o ang mga bangka. Oo. Ang Kaya standard pala. po ba na vertical clearance ay gaano kataas diyan sa mga ganyang nasa ilog? Itong tulay na to hindi ko alam kung ano, pero usually yung navigational clearance natin ay depende kasi kung ano-ano yung mga dumadaan Dumadaan sa ilalim. na padadaanin po. Opo. Oo. Oo. Ito namang Marikina River na yan, Kumbachero, daanan ho ba ng mga kanyan, ng mga barge o mga barko kung wala din wala din ng mga project o mga activities diyan? Dinadaanan din po ng mga barges pero tulad po nito, ito pong bumangga kasi ay ginagamit dun sa construction po na So ginagawa dapat talaga sa taasan, ano? lugar na yun. Tataasan. Yun. Naku, Okay, bukod doon dyan, Director, sa iba pang lugar, sa iba pang mga tulay at kalsada dito sa Metro Manila, may mga malalaking pinsala po ba? Sa mga po natin, kakalsadahan ay wala namang masyadong pinsala ang tubig baha. Talaga lang nga po sa sobrang lakas ay taas ng tubig po sa mga lalabasan ng ating mga tubig. Kaya po at tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon, na mabigat na pag-ulan, ay kaya po talagang halos binaha po ang ating mga national roads kahapon. Pero sa ngayon po ay marami na po ang nadadaanan at marami na po ang nabuksan. Ilan na lang po yung meron tayong hindi nadaanan, mga 4 na lang pong kasama nga yun sa Lagos Nilad. Pero patuloy po namin pinapump out ang tubig doon. Kasi kahapon hindi po namin ma-pump out. Dahil? Kasi baha din po yung bandang ito. babagsakan. Yan na nga. Actually, kanina nga po, napadaan pa ako. Sabi ko, malaki din ginastos dito sa Lagos Nilad. Bakit Langoy Nilad pa din ngayon? Walang mapagtatapunan. Yun doon sa may sa may Quiapo, sa Director. Quiapo ngayon, lubog sa tubig yung underpass. Ayun din po. Ang underpass po sa Quiapo kasi more or less nagtutulong po ang local government pati na po ang MMDA at kami po para po maayos din. Pero ngayon siguro meron nang mapaghahagisan ng tubig diyan. Wala nang bahas. Itapo na sa rekto. Sa rekto. Ayan malalim Ito 'yun di ba? Yan 'yun.
Yung nasa video ho natin, Director, ngayon, yun sa may ilalim ng Quiapo. Galing ng ng Espanya, Galing Quezon Espanya. Boulevard. Oo. Ayun. Ayan, yan pala yung Malalim, ano? Grabe, hindi talaga pwedeng dumaan. Pero pag ahon mo naman na ganun, ayos na. Wala na maglalakas ng loob na Pero dapat pala dyan, may mga traffic enforcer nga pala. Doon pa lang sa bungad. Taga Maynila, baka kayo gising na. Pag nandun sa Espanya pa lang, ay kambatan nyo na yung mga motorista. Huwag nandun diretso sa Quezon Boulevard. Harangan na. Doon sa bungad pa lang. Sa bungad pa lang. Para hindi na magawi doon. Madali naman yun. Kayo naman, pinahirapan nyo pa. Ito kayo siguro po, kay Director, kasi ang laging sigaw ng mga kababayan natin, asa na mga flood control? Yun. Mga flood control, flood sinabi control. pa naman ng Pangulo nung sa SONA. Ayan, oo. Na ang dami-dami daw mga flood control projects na natapos. Nakakantyawan po ang DPWH, Director. Ano ba nangyari? Ano ba nakita niyong dahilan? Ba't parang naundoy uli tayo ngayon? Ang alam po natin ay nagsama po kasi uli ang habagat at yung Typhoon Karina at kaya po naging mabigat po ang rainfall po ilang araw po bali parang mula pa noong Lunes may mga pag-ulan na po na nangyari. Kaya po nagtaasan po yung ating mga level ng tubig dun po sa ating mga labasan. Kaya nga tulad po ng Marikina River ay umabot po siya hanggang 20. hanggang 21 yata 20.6 meters. 20.6. Opo, kaya inabot ng third alarm at kaya nga po nag-overflow po sa mga banks natin at naging sanhi po ng malawakang pagbabaha. Ganon din po sa ibang bahagi. While marami po tayong pumping stations pero hindi po na maximize dahil nga po mas mataas yung tubig sa lalabasan kaysa po doon sa mapapump out po natin dahil nagbabackflow lang po yung mga Nasabay pa sa high tide Senator. Senator. Hindi pa senador. Hindi, akala ko si Senator Cynthia ang kausap natin dahil kaboses Oo nga pala. Kaboses niyo si Senator Cynthia Villar, Director. Sana sa pera na lang kamo magkapareho. Kasi dami kayo ng pera. Nabigla mo to si Director. Nabigla din ako Akala ko ngayon si Senator ang Director. So ano pong actually sabi nga namin ni Kumbachero kahapon, yung baha nangyayari talaga Pag malakas ang tubig, malakas ang ulan, babaha talaga. Pero ang usapan doon gaano kabilis mag-subside. Yun po yata challenge sa Director. Opo, nakita naman po natin kahapon halos po mga 80 na daan po na national road ang sarado dahil sa baha. Pero ngayon po ay ito'y bumaba na po sa 27 roads po at 10 na lang po dito ang yung limited lang ang access. Ibig sabihin ay nadadaanan ng mga heavy vehicles po at 4 na lang po ang hindi talaga passable. Panghuli na lang po, sa buong monitoring ninyo sa lahat ng mga lungsod dito sa Metro Manila, alin po ang may pinakamalaking lumubog talaga yung sa land area, yung kumbaga yung lawak ng paglubog, Director? Bali, ang ano po kasi, malawakan kasi, una-una dito sa bandang Kamanaba natin ay dahil nga po sa high tide at nasa tabi ng coastal po ay talagang inabot po sila ng mga pagba. Ganon din po sa ilang parte ng Quezon City at dito rin po sa Ito hong Maynila, Director. Maynila. Kasi may mga nagsasabi na halos buong Maynila ang lumubog Opo, bali yung sa mga daan naman po natin ay tama po, talagang halos lumubog po ang Maynila. Pero sa ngayon po ay passable naman po na halos ang daan natin dito. Opo. Sige po, Director, salamat po sa inyo. Po. At sana pakisabi niyo sa mga congressman, pagka nagpagawa ulit tayong project, bawas-bawasan nyo, ha? Sabihan nyo. Bawas-bawasan ang alin? Basta, alam na nila yon. Bawas-bawasan nyo kanyo at yung mga proyekto yung maayos na naipapatuloy. Thank you so much, Director. Magandang umaga po.
Morning po, Director. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Si Director Lori Malaluan ng DPWH. Tama, sabi nga nitong si Kuyang Aris Ramos, District Engineer dyan sa may area ng Eastern, yung Sirkulo Verde ay pinasarado na ng LGU kagabi. Yung Ayun, tulay. yun, tama. Yung ang tawag ay Carucho Bridge, F. Manalo Bridge, local bridge pala yan. Caruncho Road yata yung kalsada. Pero yung tulay ay, sabi ni Director, F. Manalo Bridge. So ito pala local bridge. Local bridge. Kaya maliit lang. Kaya maliit. Makitid. Oo, yung pala naman. Maraming salamat, Kuyang District Engineer Aris Ramos. Magbabalik po ang ACS Balita. 6:43 ng umaga. Kakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. ACS Balita! Alas 6:48 na umaga, Engineer Tony Nanggel, kumusta sa Nueva Ecija? 12 minutes bago ang alas 7 na umaga. Kontento po ang Pangulong Ferdinand Marcos sa naging pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa epektong dulot ng paghagupit ng Super Typhoon Karina at Habagat. Sa situation briefing sa NDRRMC, sinabi ng Pangulo na wala na siyang masyadong special order sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil may sinusunod itong standard operating procedure. So, kaunti lang naman ang instruction na binigay ko sa grupo dahil maganda naman ang response natin so far. Sinabihan ko lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin may pasok. So, yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre Public Works because kung yung mga daan na landslide, kailangan pagtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. Samantala, bili naman ng Pangulo sa mga ahensya ay pagpatuloy ang monitoring sa bagyo upang agad na makatugon sa pangangailangan ng taong bayan. Una na ipinag-utos ng Pangulo na tutukan ng mga komunidad na hindi pa nahahatiraan ng tulong. Naranasan ng malaundoy na buhos ng ulan at pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan sa Luzon dulot ng bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Batay sa data ng NDRRMC at MMDA, mahigit sa 240 lugar sa Luzon ang lumubog sa baha. Kabilang ang 124 na lugar sa Metro Manila. May mga ilan lugar ang nakaranas ng lampas taong baha kabilang sa Valenzuela, Caloocan at Quezon City. Magugunita na naminsala ang undoy sa malaking bahagi ng bansa na kumitil sa buhay ng mahigit 700 katao. Higit 400 ang missing o nawala habang nasa 6.2 billion pesos ang iniwang pinsala sa ari-arian noong September 26, 2009. Isinailalim na sa state of calamity ang buong National Capital Region. Alinsunod ito sa naging rekomendasyon ni DILG Secretary Benher Abalos na sinang-ayunan naman ng Metro Manila Council at suportado ng MMDA. Bunsod ito ng malawakang pagbaha sanhin ng 3 araw na walang patid na pag-ulan. Sa pagdeklara ng state of calamity, maaaring gamitin ng lokal na pamahalaan ang kanilang emergency funds para sa relief operations para po sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ipinatutupad na ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong Metro Manila. Kasunod ito ng pagdedeklara ng state of calamity ng Metro Manila Council dahil sa pinsalang dala ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, ito ay para maprotektahan ang mga consumers sa hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng mga produkto sa gitna ng kalamidad. Tama ka, Kuyang Obet Imperio. Kuya Obet, magandang morning. Wala ngang pasok ngayon sa hindi lang sa Metro Manila, sa paaralan na trabaho sa Regions 3 at 4A. So Metro Manila, Regions 3 and 4A, yan po ay ayon na rin sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos.
Bahala na raw po ang pribadong kumpanya at tanggapan sa pagdidesisyon kung magsususpende rin sila ng trabaho ngayong araw, pero ang Pangulo kinansila na ang lahat ng kanyang events ngayong araw para tutukan ang pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo at ni Habagat. 8 minuto na lang, alas 7 na, patay ang isang lalaki matapos na makuryente habang nakalusong sa baha sa Tondo, Maynila. Kinilala ang biktima na si David Lipon Herona, 32 anyos, na nakitang lumulutang sa tapat ng Immaculada School sa Tayuman Street dakong alas 3:30 ng hapon. Ayon sa kapatid ni Herona, namatay ito matapos na madikit sa live wire na nalubog sa tubig baha. Umapila naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa Manila Electric Company na patayin muna ang kuryente sa mga bahang lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita Balita. tayo sa Malabon, Mayor Ginny Sandoval. Susunod na! Sa mga nagtatanong kung may coding ngayon, suspended pa rin pala, kumbatsero, Suspended pa ang rin. number coding. Kaya yung mga sasakyan ninyong nalubog sa Huwag kayong mag-alala. baha, huwag Hindi kayong kayo mag-alala. mahuhuli. At hindi lang yun, kumbatsero. Doon sa mga dati, kapag bibili ka ng mga second hand na sasakyan, naundoy ba yan? Naundoy ba yan? Oo. Ngayon, Nakarina ba yan? Nakarina ba yan? Nakarina ba yan? Yan ang obserbasyon ni Jay Gomez from London. Hindi, Ang pwedeng kanta na yan. Nakarina. Nakarina. Ang sasakyan mo ba'y nakarena? Bira. Nako po. Natatawa lang tayo, pero sa totoo lang mga kababayan, sobrang sakit sa dibdib na makita mong lulutang-lutang sa baha ang iyong sasakyan, hindi ba? Talaga. Sobrang hirap din naman ngayon na bumili ka ng segunda mano. Oo. Oo, dahil baka Yun nga, baka nga nakarena. Nakarena na. Ay nako, puntahan nga natin sandali si Mayor Si Ginny Mayor. Sandoval ng Malabon. Mayor, kumusta na po kayo diyan sa Malabon? Good morning, Katonyi. Oo. Naku, Jerry. mukhang wala pa kayong tulog. Medyo. Hindi, pero hindi. Sa Talaga, totoo eh. lang, kumbatsera. Kapag mayor ka sa ganyang lugar. Araw kasi namimigay kami ng ng pagkain sa mga Oo. Mga evacuees. evacuation center. So, Gano'n po ba karami ang mga evacuees ninyo dyan, Mayor? well, as of nung last night, 1,900. Pero may mga lugar na nung napuntahan namin, may mga nagsilikas na rin pa uwi sa bahay nila dahil Okay na. umupa na yung baha umupa na yung baha kagabi. As long as hindi magtuloy-tuloy yung ulan, medyo okay na. So, ulitin lang natin na Mayor, yung total number of affected Evacuate. families, yung mga na-evacuate, tapos yung mga naabutan nyo ng tulong, pwede bang mabanggit nyo sa amin ngayon yan? 1,900 individuals po lahat Uh-huh. Pero yung mga naikutan namin na iba kagabi, medyo may mga umuwi na din sa mga Umuwi na talaga. mga humupa na kasi ang ulan. At saka yung baha. Oo. Sa experience ninyo, Mayor, at ng iba pang mga taga Malabon, ano ho ba? Mas parehas ba ito sa experience ninyo dyan nung panahon ng Ondoy? I think mas worse ito kaysa sa Ondoy. Bakit po? Well, for one, meron po kasi kaming nasirang navigate dito sa Navota. Ay, oo. Yung nadali ng barge. Kasi kung nandyan yan at nakaakyat, hindi naman siguro ganyan ka-grabe yung magiging bahaan namin dito. Dahil major component kasi ng Kamanava flood control yung Yung lugar na yun, yung navigate na yan. nasira. Since hindi nag-work, tumodo yung pagpasok ng tubig sa amin pagka high tide. Hindi ho pala nagawa kaagad, Mayor. Nagfa-fabricate pa kasi sila ng nung mga piyesang nasira dahil noong una ina-assess pa kung ano yung sira. May underwater pa, may above water. Yung underwater talagang nakita namin na may mga bitak yung plato. Ano na nangyari do sa barge saka do sa kumpanyang may-ari nun?
we're going to hold them accountable. At pinag-uusapan pa kung paanong kung ano ang klase ng pagbabayad na gagawin nila Sa sa damages. nagawa nilang kasalanan. Kinasuhan niyo ba? Kinasuhan niyo na, Mayor? MMDA kasi ang kausap namin dyan sa DPWH. Wala pa silang formal na pagkakaso. Pinag-uusapan pa. Pero they will be held accountable dapat. So, ang inuna muna ngayon ay yung pag-aayos nung Navgate. Nagpa-fabricate pa sila ng mga materials hanggang August kasi kailangan ng 2 weeks. After that, tsaka pala magkakaroon ng repair from August 3 to 16. So, mga middle of August pa tsaka matatapos lahat ng ito. Dahil po dyan, sa lakas ng ulan at sirang navigation gate na yan, ilang porsyento po ng Malabon ang nalubog? 80% po. 80%. Konti na lang pala. Munting na pala kayong mag 100% diyan konting tumbling na lang, ganun katindi. Konti na lang, pero hindi magandang numero 'yun pag baha ang pinag-uusapan. Mayor, bagamat sabi nga namin ni Kumbachero kanina, ang mga taga Malabon sisiw na sa inyo yung baha mula pa no. Pero po after nung umupo po ako, medyo 2 years mong hindi masyadong bumabaha ng ganito Nasa naman yung Navgate, kaya grabe, kahit walang bagyo bumabaha dito sa amin. Baka sisihin kayo ng mga taga Malabon, Mayor. Sabihin nasanay na kami, Mayor, ng walang baha dapat yung dati na lang para sanay kami sa baha. Nako naman. Hindi naman ako may ani. Hindi mo may kasalanan. Pinilap ng barge. Miro mo, tide, pinilit. Oo. Hindi kami nun Tama talaga. Tama yung MMDA na nagbabantay pagka ayaw pumayag. Binabato pa ng mga dumadaan dyan sa Navgate na yan. May mga lugar pa po ba ngayon na, Mayor, may mga lugar sa inyo, mga kalsada na hindi pa pwedeng daanan? Sa Tinajeros po, as of last night, may area dun na mataas pa. Nag-rescue pa kami kagabi. Nag-ano ng rubber boat ang Coast Guard. So, hopefully, since hindi naman nagtutuloy-tuloy yung ulan, baka sana humupa na kahit paano. Malalaman namin later. Kasi nag-ikot kami ulit. Mayor, last na lang, may state of calamity naman ngayon kahit paano makakagalaw kayo pagdating po dun sa paggastos ng pondo para makatulong sa ating mga kababayan. Okay na ba kayo sa local? Hindi ba nyo kailangan ng ayuda ng national government dyan sa more than 1,000 individuals na naapektuhan? Actually, as of yesterday, nag-commit na sa amin ng DSWD ng 2,500 relief goods. Ang PAGCOR magpapadala ng 1,500 at napakaraming iba't ibang ahensya na tumutulong na rin. So, no problem. This morning, magtutuloy-tuloy na rin ang pag-ikot namin. Per kahapon, naglabas na rin kami ng mga preposition goods namin kahit papaano. Kasi ang problema yung pag-travel Diba, pag malalim pa, yung pag-travel papunta doon sa bodega ng DSWD, yung pagpunta ng PAGCOR dito. Ang problema na yung truck tsaka yung pag-travel. Pero may mga commitments na. At importante yung pre-positioning. Ano po, Mayor? Yes, opo. At least kahit pa paano nakagalaw kami ng sarili namin. Mayor, salamat po sa inyo. Thank you, Mayor. Pahinga naman pag may time. Salamat po, Mayor. Thank you. Maraming salamat, Katunin tsaka Jerry. Pero Navgate talaga may kasalanan. Navgate talaga. Wag mo sana nilang isipin yung dati. Mayor, well taken. Gets po ng mga taga Malabon yan. Alam nila yan. Thank you so much. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa Malabon. Maraming salamat. Thank you. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Huwebes, 25 na ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Metro Manila nasa state of calamity, price freeze ipinatupad sa mga pangunahing bilihin. Mga lansangan sa Metro Manila nagmistulang ilog kay Karina at Habagat. Tulay sa Pasig City, binangga ng Bards, lalaking na-trap na iligtas. Pagtaas ng kaso ng leptospirosis, pinangangambahan, Code White Alert dineklara ng DOH. Bibi Sara at pamilya biyaheng Germany sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. At 19 anyos na binata tinodas sa isang paresan sa Quezon City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 5 patay sa Batangas dahil sa malakas na pag-ulan na nagresulta sa pagbaha at landslide. 4 sa mga biktima ay miyembro ng isang pamilya na nasawi sa landslide sa bayan ng Agoncillo. Batay sa report, natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Manalao, Barangay Subic, Ilaya. Ang pamilya nang mangyari ang pagguho ng lupa bandang alas 9 ng gabi noong Martes. Kabilang sa nasawi ang buntis na si Denden Rimas, 27 anyos, mga anak na sina Samantha, 9 years old, Laika, 15 at Asia Rimas, 13. Sakit naman sa dibdib nito, kumbachero. Sipi-sipi mo, buntis si nanay, tapos yung kanyang mga anak ay patay. Samantala, nadaga na naman ang nabol na punong akasya sa Nasugbu, Batangas ang isang 46 anyos na si Virgilio Aklan habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Samantala, puntahan natin, kumbachero, ang sitwasyon sa Lagos Nilad. Sarado Ayan, to eh. oo. Sarado to kanina eh. Wala na kayang tubig? Baka wala ng tubig. Alamin natin kung may naglimas na dyan. RH29, sandali lamang RH29. Metro Manila ngayon. Alamin natin, sitwasyon dyan sa Lagos Nilad. Andon si RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry Anthony, dalawang underpass to, yung Lagos Nilad at saka itong Quezon Boulevard underpass. Itong Quezon Boulevard, kung saan ako naroon, ay hindi pa din pinadadaanan sa ng mga otoridad sa mga motorista itong Quezon Boulevard underpass dahil sa may tubig baha pa. Pero may mga ilang sasakyan kanina ang naglakas loob na makadaan. Isang SUV at isang bus. Nakalusot naman. Isang nakamotor. Ang dumaan. Ito. Nakalusot. Ayan, yung bus nakalusot. Pati yung motor nakalusot din, tsaka isang SUV. Ay, mababaw na. Bumabaw na. Mababaw na kung galing ka ng Quezon Boulevard, papunta ka ng kung galing ka ng area ng Quiapo, sa may simbahan, papunta ka rito sa Espanya, ay yan yung mga nakalusot. Pero yung kabila side, kung galing ka ng
yung A. Mendoza, kung galing Yung- ka ng A. Mendoza at saka Espanya, Oo. ay hindi pa rin talaga pinadadaanan. Kasi kanina meron na kuryente. Aha. Sa isang may nakuryente na kabisikleta, naramdaman niya na may ground, may live wire, kaya umatras siya yung isang nakabisikleta. Kaya nakaharang, ang nangyayari ngayon, yung mga motorista galing ng Espanya, nag-yuyuta sila sa U-turn. pinaka-service road. Padaan Hindi, na papunta pero ka na- Kuya Boy, yun nga yung sinasabi namin Hindi na dapat makarating dun sa Quezon Boulevard yung mga galing na Espanya. Dapat meron na humaharang dun sa Doon dulo sa ng may- Espanya na yun. Doon sa may Moraita. Oo. Ngayon, timo na? Hindi ka rin na nakapagsalita Boy! Nawala si Boy. Hindi ba, kumbachero? dapat nun pa lang. Simple naman nun Kesa yung nag-u-turn pa yun. Natutukso pa tuloy yung iba na dumiretso. Kasi Nandun na sila, hindi sila makaatras. Di ba? Wala lalo na yan. So ito pa lang yung kabilang lane, yung galing Quiapo papunta ng Espanya, medyo mababaw-babaw na, nakakadaan na, may nakadaan ng motor. Pero itong galing Espanya papuntang Quiapo, yun ang malalim pa rin. Malalim pa. At may kuryente pa, sabi ni Boy. Boy, andiyan ka na? Boy. Nawala ng kuryente. Nawala ng kuryente. Yung kanyang cellphone. Boy? Meron na. Ayan. Balik na. Lobot na, marami kasing lugar sa Maynila ang walang supply ng kuryente. Wala pa. Hindi, yung sinasabi natin, Boy, hindi ba pwedeng maglagay na sila ng tao diyan bago pa mag Quezon Boulevard sa may Moraita, na para wag na dumiretso yung mga sasakyan. Oo, kanina walang mga MPPB kaya nga dumidiretso pa sila rito. Pero ngayon, meron na akong nakitang traffic police na nagmamando. Kaya doon pa lamang sa bahagi ng Espanya sa may Moraita o Lerma, ay pinahinto na nila, pinaiikot na sila kasi nga divert kanina na. may mga dumidiretso pa rin. Kaya meron na sila rito. Kami police at saka may mga barangay official na nagmamando pa rin dito para ma-guide ang mga motorista na hindi pa rin madaanan itong Quezon Boulevard underpass sa mga motorista. Umulan kanina, bumuhos ang ulan pero huminto na sa mga sumandaling ito. At marami pa rin lugar sa Maynila, mga ilang tubig baha pero nag-subside na rin yung iba. Gaya nitong area nitong Espanya, marami nang bumaba ang nag-subside ng mga tubig baha na kahapon talagang hindi madaanan. Nagbistulang ilog itong kahabaan ng Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila. Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Nasira po ang F. Manalo Bridge sa Pasig City matapos na bumangga ang ilang barge na inanod ng malakas na agos ng tubig mula sa Marikina River. Nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon nang tumaas sa 20.7 meters ang Marikina River. Dahil dito pansamantala munang isanara ang parehong lane ng tulay simula pa kahapon. At makibalita nga tayo sa update mula kay RH52 Edniel Parosa. At ano na ba nangyari doon sa barge na inano doon at bumangga doon sa mismong tulay? Yung isa ay sumabit sa ilalim. Oo, sumabit. 52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, andito tayo ngayon sa tulay sa may patungong Sirkulo Verde. Kung galing ka dito sa may Barangay Rosario sa lungsod ng Pasig. Isa ito, Jerry at Anthony, sa tatlong tulay na pinagsasagasaan itong mga barge na ito at tugboats ng MMDA matapos nga sa ngayon sa pagtaas ng Marikina River. Tatlo pala yan? Tatlong tulay? Tatlong tulay, Jerry at Anthony. Itong tulay na kinatutungtungan natin. Tapos itong pinakamanggahan floodgate sa aking kanan. Ayun, yung manggahan floodgate. Tapos dito sa aking kaliwa, yung nasirang tulay, yung F. Manalo. Ayun, nandoon sa medyo malayo. Yun ang sarado ngayon, yun nasa aking kaliwa. Itong tatlong tulay na binabanggit natin, Jerry at Anthony, alam niyo ba, 13 mga barge at tugboat yung dumaan sa ilalim sa mga ito. Dahil doon sa pagtaas ng Marikina River.
In fact, kung tabi tayo ng... Sige. Tawid Tawid. Tingnan mo, baka may sasakyan. Isa doon, Jerry at Anthony, sa mga barge na nakapalaw pa rin hanggang sa umagang ito. Dahil doon sa incident kahapon. Actually, dalawa ito. Ayun. Oo. Ayun. So bali diyan galing. Nauna diyan Edniel bago bumangga doon sa F Manalo Bridge. Nauna doon sa F Manalo. Nauna doon. Papunta diyan. Tapos ito na yung pinakahuli. Yung Manggahan Floodgate. Manggahan Floodgate yan. Yung tinutungtungan mo, anong tulay yan? Ito yung tulay patungong Circulo Verde. Mula doon sa may Rosario, Barangay Rosario sa lungsod ng Pasig. Ang binabanggit Jerry at Anthony, Jerry Katonying ng MMDA, hindi naman daw naapektuhan yung Manggahan Floodgate. Pero of course, ongoing pa rin yung assessment nitong istruktura, maging yung assessment doon sa integrity ng kabilang tulay, yung Manalo Bridge. Sa katunayan, kanina naabutan natin, parang may mga engineer doon at mga tauhan ng LGU na nag-i-inspect. Sarado talaga siya at maging mga tauhan ng media ay hindi makapasok doon sa loob. Si Mayor Vico Soto, Jerry at Anthony ay personal na sinupervise sa pag-rescue doon sa natitirang lalaki. May mga sakay kasi yung barge, workers ng Marikina City Government, workers ng construction kung saan naka-employ yung barge na yun. Sila yung nag-dredge dito sa Marikina River. Noong pagkakataong tumaas yung tulay ay nagkaroon ng rescue at inabot ng pasado hating gabi. Jared Anthony bago na rescue yung pinakahuling lalaki. Pero thankfully ay ligtas itong lalaki at personal na nasubaybayan ni Mayor Vico Soto. Teka muna, Edniel, ang sabi kanina ni Director Malaluan, 'di ba, nagde-dredging diyan yung contractor no? Tapos nakaangkla. So bumigay yung angkla dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ganun ba nangyari? Wala tayong personal na impormasyon na Jerry at Anthony tungkol dun sa nangyari. Pero kanina, kung makita niyo isa kong video dyan, may kausap tayo dun sa baba. May mga workers kasi dito na nakabarak Anthony at Jerry. Ang kwento nila ay kung paano rin yung kwento ng mga nandun mismo sa lungsod ng Marikina. Tumaas na lamang yung ilog at hindi na sila nakababa doon sa barge. Yung ilan sa mga kanilang kasama. Pero thankfully nga ay na-rescue ito. Kahapon hanggang gabi inabot din ng ilang oras bago tuluyang nakuha doon sa binabanggit na barge. So kung makikita niyo yung recorded video ko kanina, nakataob pa rin ito. Nakataob, nakataob. Dalawang barge pa ito, pero hindi naman dahil bumaba na rin yung tubig ng Marikina River, ay hindi na rin naman apektado at sa aking mura at trained na pagtingin ay wala namang malaking pinsala dito sa Manggahan Floodgate na crucial siyempre in case na magkaroon ulit ng matinding pagbaha ngayong araw. At hindi na ganun kalakas ang agos di tulad kahapon, ano? Correct, Jerry at Anthony. Kaninang pasado alas 4 ng umaga, binabana sa first alarm yung antas ng tubig sa Marikina River at sana ay magpatuloy na ito hanggang sa mga susunod na oras. Hindi na tumaas pa at hindi na maapektuhan kasi dito, binabaybay ito yung tulay. May mga nakabaraks pa rin talaga. At malakas na naman pala ang ulan, Edniel, ano? Malakas pa rin yung ulan na Katonying. Akala ko nga kanina medyo wala na. Pero ayun, pagbaybay namin dito sa Pasig mula sa Quezon City, tapos papunta doon sa may Marikina, madaling pa rin yung kalangitan hanggang sa mga oras na ito. Okay. Okay. Pinapalis na tayo at pinagagalitan ng mga guardia. Ayos na kamo. Kaya nawala yung Zoom May mga matataas ang boses na nakadilaw na raincoat at ayos na. Ay, bati na tayo dito. Mula rito sa bahaging ito ng Pasig City. Ito si Edniel Parrosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Manila ngayon. Kasing mga nambaba sa kontraktor. Ang totoo nun, yung kontraktor na yun, hindi naman natin kilala kung sino sila. Ang trabaho niya para palalimin yung ilog dahil yan nga yung solusyon dyan dredging. Yung dredging dahil bumababaw na yung ilog. So talagang dapat na
na palalimin yung ilog na yan. Nagkataon, kahit na normally pag naka-anchor na yan, matatag na yan. Ano tawag doon, kumbaga? Sinipete. Yung anchor. Pag naka-anchor, matatag na yan dapat. Sa lakas nung agos. Hindi kinaya, no? Oo, matindi yung nangyari na yun. Iyak sigurado yung pati yung contractor na yan. Kaugnay niyan, ito pa, yung sinabi naman ni Director Malaluan, i-inspectionin nga daw nila ang structural integrity ng tulay na binangga ng mga barge. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Director Loretta Malaluan na hindi pa rin madaraanan ang naturang tulay ngayong araw. Ayon kay Director, dahil sa pangyayaring ito, posibleng mapaaga na rin ang kanilang rehabilitation plan sa naturang tulay. Actually po, may ano na po, na papalitan yan tulay na yan. Meron na pong proposal. Kasi po ang lapad po niyan ay 60 meters lang po. Kaya ang pinopropose nila po ay lakihan. Makitid po gawing 80 to 90 meters. At tataasan na rin po yung vertical clearance po, para makadaan nga ang mga barko o ang mga bangka. Ayun, Para tayo mga engineer. Nakikisalit tayo. Sila engineer meron lang naman tayo. Pero hindi na rehabilitation yun. Kung papalitan talaga. Parang replacement na. At saka kung nga ito brand new na tulay ang gagawin dyan. Sana naman pwede pa rin daanan habang ginagawa yung bago, no? Oo, sana. Magkano kaya yung tulay? Ang mahal kaya ng tulay? Mahal yan. Alas 7:24 na umaga. Punta nga tayo dyan sa may Araneta Avenue. Merong isinara yan ng kagabi kahapon Kamusta na kaya ngayon? Sarado pa rin ba? RH5 Al Gonzales, Kamin Val! Partially ay open na. May mga lugar pa na may mga putik-putik at may mga tubig pa na iniwasan ng ating mga motorista dito sa kapan ng Araneta Avenue sa bahagi nitong Tatalon, Quezon City. Dito sa aking kinatatayuan, Jerry Anthony, kahapon ay higit pa sa 10 feet. Lalim, Saan parte ng Araneta yan? Saan malapit? Anong kanto? Ito ay malapit dun sa mga yung Columbarium. Malapit dito sa Columbarium. Sa lugar na ito. Kanto ng Kaliraya. Parang kulambo lang yung sinabi. Parang walang lamok niya. Kulambo dito sa parting ito ng Araneta, kanto itong Kaliraya. Kung makikita ninyo dito sa may pinakagilid, para patunayan na dito sa lugar na ito kahapon ay higit pa sa 10 pie. Yung lalim ng tubig pa. So yan yung part na mas malapit sa Quezon Avenue. Kung diyan lang sa may Columbarium. Correct. Dito sa yung pakyat dito sa Skyway, malapit dito sa lugar na ito. Tama. Eto, yung mga basurang nandito sa gilid, yan yung taas ng tubig kapon. Mga 10 to 12 feet yung lalim. Ganito yung lalim ng tubig baha na ngayon ay talagang nagkalat yung napakaraming mga debris. Kabilang na yung mga basura at kung ano-ano pang mga nakasabit dito sa gilid mismo ng kapanang Araneta Avenue. Ngayong umagang ito ang bumungad dito sa mga residente. Pero ngayon lamang dito sa aking kaliwa, Jerry Anthony, ay isang lalaki yung natagpuan na wala nang buhay dito sa lugar na ito. Hindi po pwedeng ipakita, Jerry Anthony, yung itsura nitong lalaki dahil dumating na yung isang punerarya rito at kukuhanin na itong labi nitong lalaki. Medyo hindi ka nais-nais yung kanyang itsura dahil ang hinala nitong mga tauhan ng Quezon City Police District Station 11 mukhang nalunod muna at nasagasaan o kaya na may nasagasaan, kaya naman medyo hindi ka nais-nais yung kanyang itsura dahil lang sabi ng mga residente dito sa lugar na aking kinatatayuan na gabi, kahapon hanggang kaninang madaling araw ay napakadilim.
di marahil kung sakaling ito ngay nalunod, lumutang dito sa kasama ng mga debris dito, ay hindi na napansin ng mga motoristang dumaraan dito sa lugar na ito. Na hindi pa kilala itong lalaking ito, hindi rin kilala ng mga residente dito sa Barangay Catalon, Quezon City. Natadaanan na itong kapan ng Quezon Avenue at maging yung mga pampublikong bus, yung mga bus na nasa kahaban ng EDSA na patungo ng norte ay nakakadaan na rin dito sa kahaban ng G. Araneta Avenue, pero may mga lugar pa na iniiwasan ng mga motorista. Mula rito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, ako naman Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Metro Val. Manila ngayon. Sa airport, tingnan natin, kumbatsero, dahil kahapon may mga pictures tayong nakita na malaking bahagi ng NAIA ay may baha din. Sa runway. Oo, pero karamihan sa mga na-cancelang flights ay domestic. Isa lang ang nakita kong international, yung pa Taiwan, pa Taipei. Yung PAL no? Yung Oo, PAL, yung sa Philippine PAL. Airlines. Pero yung ibang mga international flights natuloy pala. Katunayan, si VP Sara Natuloy bumiyahe. nakalipad papuntang Germany. Ayan. Alamin natin. RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Binaha din sa may taxiway at runway ng NAIA yung kahapon, yung very visible yung kahapon na nag-trending ng mga video dun sa loob ng terminal, hindi naman sa terminal, dun sa runway at sa taxiway malapit sa may Terminal 4 yung naranasang baha dyan sa NAIA. Pero ngayong araw aabot sa 143 143 ang mga kinansilang mga flight ngayong araw ng mga airline companies sa Ninoy Aquino International Airport. Sa flight advisory ng Manila International Airport Authority, kansilado ang mga sumusunod ng mga lipad ng eroplano dahil sa pananaig pa rin ng sama ng panahon, epekto ng Typhoon Karina. Kabilang narito ang 32 international flights. Ayun, dami. Ngayon, 32 international flights. Kasama na rito yung Royal Dutch Airlines na flight KL807 at 808 na Taipei, Manila Taipei. Ang Eva Air na may flight number BR262 na Manila Taipei, pati na rin ang BR271 na Taipei, Manila. Ang China Airlines na flight na CI701 at 702 na Taipei, Manila Taipei. Ang Xiamen Air na may flight number MF817 at 818 na Guangzhou, Manila, Guangzhou. Ang Philippine Airlines na may flight na PR356 at 357 na Guangzhou, Manila, Guangzou. Ang Cebu Pacific na marami yan, Sherwin, marami nga yung mga canceled flights na yan. So kahapon, siguro yung mga nakalipad pang international flights tulad nung kay VP Sara, maaga siguro yun, yung mga madaling araw o late night. Anong oras ba yung kay VP? Emirates karaniwan, gabi yan. Hating gabi. So hindi pa baha nun, Oo. Kaya't naka-access pa sila sa airport at ang pinaka-perennial is yung kalsada na Andrews Avenue patungo sa NAIA Terminal 3 na pagdating daan sa may DHL talagang hanggang bewang. Baha. Pag binaha talaga pati ang runway, wala talaga makakalipad na, Hindi na kaya, hindi kakayanin. Hindi naman ganoon kataas yung tubig na nakapasok sa runway at sa bahagi nitong taxiway sa may NAIA Terminal 4. Pero ang pinagtataka na marami, bakit nakansela yung mga lipad patungo ng Despansar, Bangkok, Narita, Singapore, Nagoya, Incheon, Haneda, Dubai, na medyo malayo daw sa destinasyon ng bagyo. At aabot din sa 111 na mga domestic flights ang nakansela ng Philippine Airlines at Cebu Pacific na palipad dapat ng Basco, Tuguegarao, Davao, Kawayan, Cagayan, Legazpi, Iloilo, Bacolod, Cebu, Tagbilaran, Dumaguete, Puerto Princesa, Tacloban, Butuan, Zamboanga, Caticlan, Jensan, Dipolog, Lawag. Baka hindi nakarating yung piloto at baha. Kayo naman kamo ganun talaga. Paano naman bibiyahe? Pati ang mga stewardess. Hindi ba? Siyempre, may problema nga tayo. Kung sapin-sapin yan madali namang kasing sabihin ba't wala namang bagyo doon? Sige, lumipad, walang piloto. Walang piloto o kalahati. Mahirap yung gano'n. Isa lang ang ganun talaga Isa lang ang stewardess, lalaki pa. Ganun talaga. Saka safety ng lahat ng
prioridad pa rin yung safety ng mga pasahero. Tama. Sabi ng airline company dahil sa hindi pa rin natatapos yung epekto ng mga pag-ulan na dala ng hinihilang habagat itong si Bagyong Karina. At samantala doon sa mga paliparang ino-operate naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi pa rin po magagamit ang Plaridel Airport dahil sa baha sa apron nito at sa taxiway ng naturang paliparan, at ang Sangli Airport na bagamat humupa na yung baha, nag-iwan naman ng napakaraming basura sa runway na kailangang gawing yung isagawa yung clearing operations ng kaap doon sa naturang runway ng Sangli Airport para matanggal yung mga debris at maalis yung mga napaka-importante yung mga maliliit na mga pako o tornilyo na maaring makasira ng gulong ng mga eroplano na lalapag sa Sangli Airport. Yan yung pinaka-importanteng makita matapos nga na mangyari yung pagbaha doon sa naturang paliparan. Yan ang DZRH News, RH6 Sherwin Batal, Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Susunod! Dito boy! Ano bang nangyayari pagka may price freeze? Alin lang ba ang sakop ng price freeze? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:34. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:41 ng umaga, magandang umaga pala kay Attorney Joel Montales ng Taguig. Nakabidahan natin kung Bachero kahapon, tinatawagan na kung anong sitwasyon sa Taguig. Kakaunti daw yung baha sa kanila dun eh. Hindi naman siya nagre-reklamo. Bago yan Hindi siya nagre-reklamo. Apparently, sabi po ni Attorney Joel, yun daw ginagawa nila Mayor Lani Cayetano na buong taon ay pinatututukan yung mga waterways nila. Yun ang importante talaga. Nakatulong ng malaki. Yun nga yung mga pinag-usapan natin ni na Senator Win Gatchalian kahapon . At salamat naman, magpa-file daw po siya ng resolution. Ang ating pong, ang amungkahi po namin ni Kumbachero sa kanya mag-inventaryo ng mga creek, mga waterways na nandun sa original na mapa. At pagkatapos kung wala nawala o nabura sa mapa yung mga creek na ito na daluyan ng tubig, bakit? Anong dahilan? Pumayag ba ang mga local government units na patayuan ng building, takpan ng building, kubabawan ng building? Ito pong mga waterways na ito sapagkat yung mga yun ay nagbabayad, yung mga establishments na ito. Naglagay. Kaya yun po talaga ang isa sa mga solusyon . Laging may dadaanan ng tubig. May tubig talaga. Gaano karami yung tubig, Kumbachero? Yung binabasa natin, 472 millimeters ba yung sinasabing tubig sa loob ng 3 araw naman yata yan, nasunod-sunod. Marami talagang tubig. Kaya lang, grabe talaga. Gaano man karami ang tubig na yan, magbahaman yan, pero ang tawag diyan flash floods lang. Dapat tuloy-tuloy lang na aagos at kung may mga bahaman, sandali lang. Kung maayos nga ang mga waterways. Drainage system po ang usapan diyan. Kaya lang kung nawala yung dadaanan ng tubig patungo sa dagat, ayun. Patay kang bata ka. Dahil kinubabawan. Kahit nga daw kubabawan lang, bawal . Sabi ni Senator Win. Bawal. Hindi yung hinarangan mo o tinakpan mo yung creek, kundi kubabawan mo lang kahit na palusutin mo pa rin ng malaking parte yung lagyan mo pa rin ng malaking space yung ilalim mo. Bawal pa rin . Bawal pala yun. Bawal yun. Di lalo na kung tinakpan mo. Pinatay mo yung creek, pinatay mo yung ilog. Grabe . Sana makonsensya yung mga pumapayag sa ganun . Yung pumayag na government official at yung mismong establishment na pinatay niya yung mga creek na daanan ng tubig. Anak ng bakang dalaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumusta na kaya yung mga nawala ng serbisyo ng kuryente?
Kahapon mahigit 400,000 households yata yan, kumbachero Kailangan lalo na sa mga lugar na binabaha. Kasi napakadelikado ho ng kuryente. Gumagapang sa tubig yan. Kahit na ikaw ay medyo malayo doon sa, halimbawa, sa nalubog na baha na kuryente, dahil ang tubig insulator, ginagapangan ng kuryente, makukuryente ka talaga. Natatandaan mo yung napag-aralan mo sa science. Sa ano yun, sa ano tawag doon, electronics. Electrical. Kaya dapat alam ng mga may bahay, kasi may mga breaker yan may main breaker, tas may mga sa mga bahay may mga individual yan. Halimbawa convenient outlet, ground floor, ganyan, convenient outlet, second floor. Kung kayo'y may ground floor na binabaha, dapat alam nyo yung breaker para doon. Para yung kuryente nyo sa taas, meron pa rin. Yun, tama. Importante po. Kausapin na natin may-ari ng Meralco. Syempre. Ang kaibigan si Manong Jo Saldarriaga. Manong Jo, magandang morning. Ay, magandang umaga mga kumbansero, Katunying, Ka Jerry. Tama yung binanggit mo kanina, no? Talagang there were requests in fact sa amin na baliktad yung mga requests usually kasi pag nagka-trouble, pag nawala ng kuryente, ang request is to restore immediately. Pero kahapon, ang request, patayin muna yung area, no? Oo, patayan muna ng kuryente. So, from a high of, I think, 650,000 households, less than 400,000 na po kami. Kasi as the flood water subside, ibig sabihin, pag bumababa na po yung tubig baha, nagsisimula na po kami mag-restore ng kuryente doon sa mga lugar. Pero marami pa din kasing baha. So, ina-assess namin on the ground kung kaya nang ibalik. May mga request na din na kung ba pwede daw ibalik na. Pero pagpunta namin sa area, delikado pa. Kasi pagka ganon, baka makompromise naman yung kaligtasan ng community at saka ng mga tao doon. Paano, Manong Jo, yung mga lugar na halimbawa kalahati ay delikado, kalahati wala namang problema, okay naman? Tapos dinadaanan isang sirkito, hindi pa rin pwede. Kasi ang kailangan mo isa-alang-alang doon, yung nandoon sa flooded area. Baka naman magka-problema. Ngayon, kung pwedeng i-shift, yun ang ginagawa namin. Kaya humihingi kami ng pag-unawa. Kasama na din doon po yung aming plea doon sa mga humihingi ng tulong sa amin to restore electricity. Ginagawa na po natin yan as it is safe for the community. Kasi importante sa amin yung safety. Pero makakaraos tayo kasi based on the bumababa na po yung level ng tubig. Kaya iba kasi yung nangyari sa atin ngayon. Ang taas nung tubig baha doon sa mga area na dati hindi naman. Yung dati naman na hindi naman binabahan ng gano'n, inabot ng bato. Kaya napaka-widespread nung outages namin all over Metro Manila at saka doon din sa mga karatig na probinsya sa akop namin. Simula pa kahapon, bago dumilim, marami na rin ang nag-subside na ang tubig. So malaki na rin siguro ang na-restore na. Sa ngayon, Manong Jo, ilan pa yung sa tansyan yung households na wala pa rin kuryente? Mga nasa 390,000 yung wala na lang. Ang figures kagabi nasa 650. So, 650,000. So, ibig sabihin... Umabot pala ng 650. Umabot pala ng 650. Yes, sir. Umabot po Katunying. And that's the feedback na nakuha namin. Nakaka 260,000 na kayo na restore, ano? Yes, sir. Kasi ngayon, mas madali. Hindi ka mukha nung pag binagyo ka, tapos marami sa mga facilities mo, nagtumbahan, poste, linya, transport. Ito hindi Hihintayin mo humupa,
At tubig. saka mo siya ibabalik pag pwede na. So, ano lang po, hingi lang po kami ng konting pag-unawa. Inuumpisahan na po namin itong restoration at maramihan naman po ito. Kasi once we energize the circuit in the different areas na affected nitong baha, marami na po yung mababalikan ng kuryente. Yes, sir. Manong Joe, maraming salamat po sa Maraming update. salamat, Manong Joe. Maraming salamat, Paring Joe. Thank you po. Thank you, Tunying. Thank you ka, Jerry. Magandang umaga po sa inyo. Si Mr. Joe Saldariaga, siya po ang tagapagsalita at SVP na yata siya ng Meralco. Pangunahing balita. O yung Star City raw, baka gusto niya nang sumakay kaagad ng Chubibo, ay suspendido pa rin po Wala sa pala. araw na ito. Kala ko pwede. Sabi po yan ng may-ari ng Star City na si Attorney Reg. Attorney Reg, wala ba tayo dyan? Wala tayong libreng Chubibo dyan. Pwede raw tayong dalawa lang sasakay. Oy, baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ay, tinatanong ni Kuya Arnold Balita kung ano daw ba ang covered ng price freeze. Ito, sabi ni DTI Secretary Fred Pascual, dahil nasa state of calamity, ang buong Metro Manila, ang meron daw pong mahigpit na ipatutupad na price freeze. Batay na rin sa rekomendasyon ni Secretary Benher Abalos. Ito po yung mga sakop nito, ha. Bigas, mais, tinapay, sariwang gulay, root crops, karning baka, manok at baboy, iklog, gatas, kape, asukal, mantika, asin, sabon, detergent, panggatong, uling, kandila at ilan pang pangunahing gamot. So, yun lang ha. At wag kayong magtataas ng presyo. Yung pong mga yung bang mga negosyante. construction materials hindi kasama sa dami ng mga Maganda yan, ha. Magandang ngayon. point yan, ha. Oo. Magandang point yan. Hindi nabanggit dito kung batsero, eh. Sana ay mabigyan tayo rin ng update yan. At may nagtatanong nga sa atin, dahil nasa state of calamity, wala ba tayong loan dyan sa GSIS, SSS at Pag-ibig? Ay malamang meron. Meron yan. Meron yan, kabayan! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Ay, happy birthday lang muna kumbatsero kay Ma'am Ellen. Ma'am Ellen Pulido. Laban tayo dyan. At ganoon din kay retired Colonel Father Ronnie Arong ng STAR, Strong Tigers Alliance of Riders. Binabati rin po kayo ni Assistant Secretary General Eli Cruz. Ayan. Ay kay Uncle Sam, Ombudsman Samuel Martires, Uncle magandang morning. At doon po sa mga kababayan natin na talaga namang laging kinukurot ang puso kapag may ganitong panahon ng kalamidad, kumbatsero. Gustong-gustong, kumbaga kating-katiba na mag-abot ng tulong. Ang totoo, siya nga dapat din tulungan, pero siya na dapat tulungan, gustong-gusto pa rin gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Naku, sana po dumami po ang lahi ninyo. Kami po ay nagagalak pagka dumadami po ang mga Pilipino na mas iniisip ang kapwa kaysa sa sarili. Ayun. Yun ang doon tayo tinuturuan ng ating mga magulang, eh. At yun nga yung binanggit natin mismo kay Secretary Sani Angara Combatsero, na sana mabigyan talaga ng focus sa pag-aaral, especially doon sa mga nasa kinder pa lang, grade 1, grade 2 hanggang grade 4. Maitanim na kaagad yun sa puso at isipan ng mga bata. Na ang pagiging mabuting tao, ulitin natin ang pagiging mabuting tao ay higit kaysa sa karunungang matatamo mo. Pagka naging mabuting tao ka na, parang bonus na lang yung karunungan, eh. Hindi ba? Hindi ba yan yung nakikita natin sa Japan? Sagot sa kahirapan.
Tulad ngayon, yung ating mga kababayan gustong-gustong tumulong. Maganda po 'yan. Pero may mga minsan may nag-aalinlangan. Paano tutulong? Baka daw kung ibinigay niya sa ganito yung kanyang itutulong, baka hindi makarating. O kaya makarating man, kalahati na lang. Tama. Yun lagi ang pangamba ng ibang mga gustong-gustong tumulong. Ang daming mga kilusan ngayon, yung iba sa NGO nagpapadala ng tulong. Ang DZRH ba, Mother? Ang DZRH ba? Meron daw. Ang Operation Tulong, meron. Oo. Meron tayong tulong na ginagayak para sa mga naapektuhan po ng kalamidad. At siyempre, ang gobyerno. Hindi naman na siguro tayo dapat marami naman na gobyerno Hindi nagkakandaugaga nga mga politiko ngayon kung paano magpapapicture kapag nag-aabot ng tulong. Kahit na hindi naman kanila yung itinutulong nila. Teka mo na, speaking of picture, bakit ba kalat na kalat tong picture na to? Ito, pakita nga yung picture na to bago lang kami magpaalam, Teleradio Boys and Girls. Yung picture ni VP Sara. Larawang Kopas. Larawang Kopas. Paano ba nakilala pa dyan si VP? Naka-face mask na, naka-hood pa, naka-hoodie pa. Ayan, Si VP Sara ba yan? Parang hindi naman Baka naman hindi. Baka yung beanie to, beanie. Hindi ba ganito yung suot ng beanie na naka halos di mo na makita? Hindi mo na makikilala yan. Siguro makikilala mo dyan yung mga assistant, yung mga sa security, doon mo mapapansin na VIP yung dumadaan. Pero mukhang may confirmation na ang si VP Sara po pala talaga yan. Pero ako, hindi ako naniniwala ura-ura hanggat hindi lumalabas sa periodiko yan siya nga po pala yan. Siya po at ang kanyang pamilya ay lumipad patungo sa Germany. At sabi nga nung politico.com sa kanilang headline, ano yung headline nila, Kumbachero? Ang kanilang headline, si VP Sara daw po ay umalis habang nasa kasagsagan ng bagyo. Ano naman ito, Sara Duterte family flight to Germany as Karina Lasses NCR. Ano naman? Tsaka kung gabi yung biyahe niya, wala pa. Wala pa ito. Kasi karaniwang flights nga ng Emirates ay hating gabi. So hindi pa tayo masyadong nababayo nun. Lumakas lang talaga ang ulan ng mga mga alas 3 ng umaga, alas 3 ng madaling araw. Tuloy-tuloy hanggang umaga, hanggang tanghali. Wag na at baka matagal nang naka-schedule 'yon. Huwag niyo nang gawing issue 'yon. Pero kung si BBM 'yon, yari siya. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! General James Brillantes! Happy birthday! This time check is brought